Ugong ang impormasyon na naaresto na umano sa Europa si dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Pero itinanggi yan ni Roque sa isang post sa social media. Habang ang DILG at Department of Foreign Affairs, wala pa raw natatanggap na kumpirmasyon tungkol dito. Sa gitna yan ang pagkansela ng DFA sa pasaporte ni Roque at ng kapwa niya akusado sa kasong qualified human trafficking na si Cassandra Ong. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agent of Cassandra Leong. Yan ang anunsyo ng Department of Justice ngayong araw matapos kumpirmahing nag-utos na ang Pasig Regional Trial Court na kanselahin ang pasaporte ni Cassandra Leong. Dahil yan sa kinakaharap niyang kasong qualified human trafficking matapos masangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operator ng Lucky South 99 Outsourcing na dating nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Si Ong mismo nagsabi na ninong niya ang big boss nito. Sa anunsyo ng DFA, bukod kay Ong, kinansila na rin nila ang pasaporte ni na dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque at 3 iba pang dawit din sa kaso. Paliwanag ng DOJ kung bakit sila magbibigay ng reward para sa pagkahuli kay Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw, makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Matatanda ang sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na huling na-track si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong. Nangangahulugang tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ ngayon, walang record na lumabas ito ng bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-o-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang statement, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Bukod naman sa pagkansela sa pasaporte, hiniling na rin ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sa isang video na inilabas ni Roque sa kanyang Facebook page, sinabi nitong hindi pa pinal ang kanselasyon ng kanyang pasaporte dahil may 15 araw pa raw siya para maghain ng motion for reconsideration, bagay na kanya raw isusumite. Hindi rin daw siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa Netherlands. For the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag-a-advise na hindi naman automatic ang desisyon ng korte. No? Meron po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Nanawagan din si Roque sa publiko na ipagdasal ang kanyang kaligtasan. I am a creature of prayer. Hindi naman po ako tatagal na wala sa Pilipinas na ganitong katagal kung hindi po ako nananampalataya sa ating Panginoon. Please lang po, I need your prayers. Sagot naman ng DOJ, wala umanong basihan ang paghingi ng asylum ni Roque. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here.
there is no persecution but he is evading prosecution. Itinanggi naman ni Roque ang umugong na impormasyon na naaresto na siya sa Europa. Nag-post pa siya ng larawan ng kanya umanong tiket papunta sa Vienna, Austria ngayong araw. Nang tanungin kung posible nga bang makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ, hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport at pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.